pangarap ko. Ngayon nangangarap na lang ako sa mga anak ko eh. Kasi ako ito na ako kahit papaano nakakapagpundar naman ako. May sarili na akong bahay, may dalawa akong motor. Ayun. Ang pinapangarap ko lang eh yung mga anak ko makapagtapos. Wala na siguro, ganito na lang talaga yung mga influence. Gusto ko man umangat eh, kaya wala ang peace eh. Ako ka ng bahay, takbahin na tayo sa baon, yate, out ng alas ko na. Di ba sapat? Galing nila mag-aral, kung gusto nyo sumawag sa fixed-net, then mas maganda. Then kung mangyari sa inyo, pangarap sa buhay niyo, yun yung for sure mo. So, huwag kayo susuko. Sa bawat kanto, mayroong iba't ibang tindera at tindero. Masigasig na nag-aalok ng paninda upang kumita sa kalsada. Sila ang ating mamamayang street vendors. Puno ng kwento, pangarap, at pagsisikap. Sa bawat ngiti at kanilang pagbati, naroon ang kanilang pawis at sakripisyo upang mabuhay at itaguyod ang kanilang pamilya. Sa mga simpleng bagay na kanilang ibinebenta, doon sila kumikita at ito ang bumubuhay sa kanila. Sa dokumentaryong ito, ating tunghayan ang munting kwento ng kanilang buhay, mga pagsubok at tagumpay. Ang binibenta ko po is buko juice tsaka itong buo po. Tapos almost magti 10 years na rin po ako sa nagtitinda, nagninegosyo. Ano na? Mga siguro nasa 16 years na. Kung nakikita na ako, no, 700, ako ka ng bahay, takbahin na tayo sa baon, yate, out ng alas ko na. Di ba sapat, kita ko na. Depende kasi pagka mas magandang panahon, nag-start ako ng 8 to 8. Nagsimula ako ng alas 8 ng umaga, sarado ako ng alas 8 ng gabi. Dito lang po ako nakapesto. Nakapaso. Kaling araw. Hanggang gabi na po yan talaga. Minsan hanggang tanghali, hapon din. Sa tawag nitong matumal, pagka masamang panahon, hindi nasasambot yung puhunan. Hirap ngayon kasi matumal pa dahil hindi pa September pa lang kasi. Siguro mga October yan, hanggang December na yan, mabili na. Ay oo, masaya. Kasi dito ko na binubuhay yung pamilya ko eh. Dalawa akong anak, asawa. Dito ko na lahat kinukuha yung aking source of income araw-araw. Oo naman. Guys, ng time. Siyempre na. Pinakamahirap na parte para sa akin eh yung hindi bumalik yung aking puhunan. Sa katunayan kasi niyan, dati ako security guard. Then, nung huminto ako, family business kasi namin to eh. Yung pesto dun sa taas, isa tatay ko. Kumbaga nahikayat na lang niya ako magtinda ng buko. Kasi nahinto na ako sa pagsisecurity. Ayun, ito na naging ko ngayon, business. Magtitinda na ng buko hanggang ngayon. Talagang ito mo, pati ito na yung hanap buhay namin. Hindi kami nakakapagpuntikot. Sa lang kami, kalengke lang. So kapag pumaaraw lang po kayo madalas, Siguro yung pagbaba ng ibang mga bilihin. Kasi bukod sa katulad natin na iba mga naghahanap buhay na nga, na-afford rin naman nila kahit papaano yung increase ng mga paninda. Eh yung iba naman, ayun, nagre-reklamo kasi nga hindi afford nila, konti lang yung kinikita nila, tapos mas mataas yung mga presyo. Ang sa amin lang naman lang. Kumbaga yung unawa lang din sa aming mga tindero. Kasi minsan matumal talaga to. Minsan mabili.
sa sitwasyon. Tsaka kung mas mataas naman yung kikitain kaysa dito sa aking hanap buhay ngayon, pwede. Ang pangarap ko, ngayon nangangarap na lang ako sa mga anak ko eh. Kasi ako, ito na ako, kahit papano nakakapagpundar naman ako. May sarili na akong bahay, may dalawa akong motor. Ayun, ang pinapangarap ko lang yung mga anak ko makapagtapos. Wala na siguro, ganito na lang talaga yung friends. Like, gusto nga rin ba talaga siya? Gusto ko man umangat kaya wala ang choice. Galing nila mag-aral. Kung gusto nyo sumawag sa fitness, then mas maganda. Then kung mangyari sa inyo, pangarap sa buhay niyo, yun din for sure. Huwag kayo susuko. Kasi marami ka namang opportunity na makakamit. Huwag na lang muna mag-asama na maaga. Lagi mo, mag-savings din. Saka ano, yung ganun nga, yung ipon na napamaga pa. Habang bata pa, ipon. Para sa bukasan, yung savings sa bangka, ganun. Tapos, huwag mo na mag-boyfriend, mag-sawa, huwag mo na. Ating natunghayan na sa kabila ng kanilang pagod at pawis sa araw-araw, sila'y masaya at nakangiti pa rin sa pagbebenta. Na tila ba'y parang walang nadaramang pagod at problema. Ngunit sa likod ng mga ngiting ito ay ang mga kwento ng kanilang sakripisyo at paghihirap upang makaraos sa buhay. Dahil sa hirap ng buhay, isinantabi na nila ang kanilang sariling pangarap at piniling ipagpatuloy na lamang ang pagsusumikap para sa pamilya at kinabukasan. Kasama ng mga kariton at tinda, araw-araw nilang dala ang pag-asa na may pangtustos sa buong maghapon para sa pamilya.